Napabilib tayo ng inilabas sa Pilipinas ang apat sa magagandang klase ng modelo ng Honda Motorcycle Philippines na naka 160cc na, gaya ng Honda EDV, Honda Click 160, Honda Airblade at Honda PCX 160. Bukod sa pagkakaroon nito ng magkakaparehong makina ay nilagyan din ng bawat isa ng mga modernong mga katangian gaya ng pagiging convenient, accessible at komportable, kaya mas naging mainit sa mata ng marami. Kaya naman ang ilang mga brand competitor gaya ng Yamaha Motors ay hindi rin bumibitaw sa pagiging malakas na kakumpetensya ng Honda pagdating sa mga scooter category. At ngayong taon ay naglabas na rin ng kanilang sariling pambato na tiyak na aagaw rin sa atensyon ng marami, ang Yamaha NMAX Turbo 2024 model. Ang modelong ito daw ang isa sa magandang upgrade ngayon ng Yamaha NMAX. Well, para makasiguro tayo ay ikukumpara natin ang bawat nilalaman nito sa previous model kung talagang malaki nga ang pagbabago nito. Kasama ang kabuuang presyo, pero bago yun syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan po din mo click ang subscribe button pa rin ang notification bell para naman ma-update ka lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Inulunsad sa Pilipinas noong nakaraang 2015 ang Yamaha NMAX 155 scooter, ang isa sa pinakamalakas na bentahe ng brand sa merkado ng Pilipinas magpahanggang ngayon. Sa malinis na itsura kasama ang disenteng performance nito, tiyak na dadaling ka ng scooter na ito sa malalayong lugar, dala ang komportableng pagsakay ng may higit na kumpiyansa. Ang urban commuter na ito ay nagkaroon ng ilang pag-upgrade mula sa physical na katangian hanggang sa kaloob-loobang bahagi nito. Dinagdagan ng mga safety and security sense at mas pinalakas ang engine performance level. At kahapon nga lang, habang nagdiriwang tayo sa bansa ng Independence Day, ay siya namang paglabas ng bagong balita para sa mga tagahanga ng brand. Ang paglabas ng bagong upgrade ng Yamaha NMAX 2024 model. Kung pagmamasdan ng itsura nito sa unang tingin, ay aakalain mo lamang din walang masyadong pinagbago, kaibigan. Pero kung susuriing mabuti ay makikita ang malaking pagbabago nito sa pisikal na katangian. Kung ikukumpara kasi sa previous model, itong modelo pagdating sa body build design, hugis at laki ay mas malapit ang bagong itsura nito sa version 1 model na Yamaha NMAX. Maging sa color combination at sukat ng lapad, medyo nababalkihan tayo sa version 2 model nito. Karamihan pa nga ay sinasabing parang inodoro ang itsura, o di naman kaya speedboat ang tawag ng ilan. Kaya naman binalik sa bagong modelo ang pagiging slim type ng itsura nito. Ang frontal face design ay na-refresh sa makabagong disenyo sa pagkakaroon ng new styling na LED type na headlamp. Meron itong central lighting na may high and low beam, at kasama ang ilan pang mga ilaw na nagpapalakas palalo ng visibility nito sa madidilim na kondisyon. Ang daytime running light at ang na-relocate na mga turn signal lamps na naka-high mounted na. At gaya ng dati, naroon pa rin naman ang malapad at malaking front windscreen protector nito, kasama ang ilang mga tatalas na edge ng garnish at pairings sa bawat magkabilaang pisngi nitong modelo. Ang nag-iisang front fender garnish na mayroon ding kasamang side-to-side cover sa front suspensions. Ang side profile ay halos katulad lamang din ng sa dati. Merong mahahabang side step board at nagpaparelax ng upright position at pagmamaneho, habang nakataas naman ang paa mo dito. Ang sporty muffler ay nilagyan din ng panibagong disenyo ng cover, kasama ang bagong cover din ng radiator grill nito, at isang malapad na pillion seats para sa dalawang tao. Maliban dyan, ang rear portion naman pagdating sa rear combination lamp, meron pa rin itong twin LED tail lamps na may bagong bersyon. Nilagyan ng pangkaragdagang ilaw sa ibaba, kaya mas mag-i-elevate ang visibility nitong motor sa gabi panigurado. Ang lahat ng mga ilaw nito mula sa harap at likod, gaya ng mga turn signal light indicator at ng tail lamp, ay mga naka-LED type na. Bukod pa dyan ang ilan pang aesthetics appeal nitong bagong modelo na Yamaha NMAX 2024 model, gaya ng handlebar, ay katulad pa rin naman ng previous model ang disenyo. Hindi pa ito ginawang naked handle, kung saan ay madalas nang inire-request ng marami sa brand. Pero meron naman itong bagong instrument meter panel gauge, bagong frame at napaka-elegante. Mas gumanda na rin daw ang accessibility nito katulad ng mga naging issue sa connectivity,
gaya ng Y-Connect system, ay mayroon pa rin naman sa bagong modelo. Yun nga lang, mas modified na ito at mas in-update. Hindi pa nga lang natin nalalaman kung ito ba'y magkakaproblema din sa hinaharap. Gaya ng dati, ang Y-Connect system nito ay ang siyang nagsisilbing monitor system. Guide natin para mas maalaga ang maigi itong motorsiklo, na kung saan dito natin makikita at malalaman ang ilan sa mga maintenance recommendation nito, gaya ng tire pressure, periodic maintenance at ng engine check warning. Nilagyan din ito ng Bluetooth connectivity para makonek ang ating mga cellphone gadget, at upang makita na rin sa screen nito ang mga call alert at message na nanggagaling sa ating cellphone habang tayo ay nagmamaneho. Pagdating naman sa makina, itong bagong Yamaha NMAX Turbo 2024 model ay nilagyan ng 155 cubic centimeter na displacement capacity pa rin, tulad ng previous model, pero mas lumakas na raw sa dati. Kasama ang Blue Core technology na nag-e-enhance sa maximum torque at RPM nito, na nagpapawala ng dragging at mas nagpapaganda ng fuel economy. Naka single cylinder, 4-stroke, single overhead cam at may bagong transmission type na tinatawag na YE-CVT sa dating naka-ordinary type lamang na CVT. Sa pamamagitan ng makabagong transmission type nito na tinatawag na YE-CVT, ay nagkaroon ng dalawang klaseng lakas ng pagpipilian o tinatawag na driving mode system, kabilang ang T-mode at S-mode driving mode system nitong bagong NMAX, na kung saan ang T-mode stands for Town Commuting Driving Mode System, na para sa mga pagpapaandar sa loob ng syudad o sa matatraffic na lugar, habang ang pangalawa na tinatawag naman na S-mode stands for Sports Touring Driving Mode System naman ay para sa mga highway, long ride at sa mga racing o mabilisang biyahe. Ang bagong sistemang ito sa transmission ay tumutulong din para mas ma-boost ang acceleration at para mas tumindi pa ang arangkada, depende sa sitwasyon. Kalakip din ng bagong sistema na YE-CVT ang tinatawag na Y-shift function, na may tatlong klaseng level. Ang unang shift na nakadepende sa piga ng throttle, ito ay tinatawag na low, kumpara sa mababagal na pagpapatakbo hanggang sa 20 km/h. Habang ang pangalawa naman ay tinatawag na medium Y shifting, na tumatakbo ng hanggang sa 40 to 60 km/h. At ang pinakamataas na Y shifting nito ay ang tinatawag na high, na tumatakbo ng higit sa 60 km/h. Kaya nitong mag-produce ng maximum output na 15.3 horsepower sa kada 8,000 revolution per minute at 14.2 Nm ng torque naman sa kada 8,500 revolution per minute. Itong modelo ay gumagawa ng kabuuang bilis na umaabot ng 125 to 128 km/h. Meron itong bore and stroke size na 58mm by 58.7mm at compression ratio na 11.6:1. May fuel supply system na fuel injected at cooling system na liquid cool type. Mas matipid na rin daw ito sa dati dahil kaya nitong kumonsumo ngayon ng 40 km/L kumpara sa dati na 35 km/L lamang. Ang fuel tank capacity nito ay nasa 7.1 liters pa rin, pero mas malayo-layo na nga ang mararating dahil sa mas matipid na nga ito kesa dati. Meron din itong magagandang klase ng suspensions, kabilang ang telescopic fork sa front suspensions at unit swing with dual shock and coil spring naman para sa rear suspension nito. Nagbibigay ng magandang biyahe lalo na sa araw-araw. Ikaw man ay may dadaan ng malulubak, tsak na para sa iyo ang modelong ito dahil sa kalmadong pagsakay, hindi ka makakaramdam ng matagtag. Ang parehong braking system sa harap at likod ay mas makakapit na rin dahil sa nilagyan ng parehong naka-ventilated disc type, naka-hydraulic single disc sa front at rear. Kaya ang pagpipreno ay makakasiguro lalo na sa mga emergency braking. Meron itong kasamang malalagkit ding mga klase ng gulong na naka-tubeless at alloy na mags. May kabubuang sukat ito sa front na 110 by 70 or 13 at rear tire size naman na 130 by 70 or 13. Bukod pa dyan, nilagyan din ito ng bagong safety features sa brakes na dual channel ABS sensor o anti-lock braking system.
na isang features na nag-a-unlock sa mahigpit na kapit ng brakes nito, lalo na sa mga biglaang preno sa mabilis nitong takbo, upang maiwasan ang pagkaskid o pagkadulas na rin o mapigilan ang pagkasemplang sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Sinamahan din ito ng traction control system para mas mapanatili naman ang stability, lalo na kung maidadaan mo ito sa malulubak na klase ng kalsada o di naman kaya yung matutubig o madudulas. Pinabalanse kasi nito ang bawat ikot ng harap at likod na gulong nito, na kung saan nagbibigay dito ng magandang stability sa kahit anumang klase ng kalsada. At bukod pa dyan, meron din itong mga bulsa o console pocket sa harapan na lagayan ng maliliit na gamit. Kasama rin ang USB port charging system na pagcha-charge dyan ng iyong cellphone gadget. Pwedeng-pwede ito sa mga rider na araw-araw ginagamit ang motor para sa pagdi-deliver. Meron din itong malaking underseat compartment storage na kung saan kasyang-kasya ang full face helmet mo dito at may extra space pa para sa gloves at kapote. Bukod pa dyan, ang isa pa sa magandang features nitong bagong modelo ay naka-keyless entry na rin ito. Mas pinapadali naman ito ang pagpapagana ng motor dahil hindi mo na kailangan pang isaksak ang dangle key. Switch on, switch off na lamang. Bukod pa dyan, sinamahan din ito ng anti-theft alarm at answer back key system para mas madaling matrace itong motor, lalo na kung maipapark mo ito sa maraming mga katulad na klase. Itong bagong Yamaha NMAX 2024 model ay nilagyan din ng engine start and stop system o idling stop na tinatawag, na kung saan tumutulong din sa pagtitipid nito kumonsumo ng fuel. Habang nakahinto pansamantala ang motor ay kusang titigil ang makina nito at kusa ring gagana kapag pinihit mo na ang throttle. Sinamahan din ito ng engine side stand kill switch, kaya mas kumpleto na ang safety features nito mga kaibigan. Itong bagong Yamaha NMAX Turbo 2024 model ay may bago ring dimension. Pagdating sa kanyang haba, ito ay may sukat na 193.5 cm. Pareho lang ang haba nito sa dati na may 193.5 cm din. Maging sa lapad nitong bagong Yamaha NMAX na may 74 cm ay katulad din ng sa dati na 74 cm. Ngunit ang taas nitong bagong motorsiklong scooter ay umaabot ngayon ng 120 cm habang may sukat naman ang taas sa dati ng 116 cm. Ang bigat nito ay mas mabigat din sa dati na umaabot ng 135 kg. Samantalang ang previous model ay nasa 131 kg lamang. Ang seating height nitong Yamaha NMAX Turbo 2024 model ay may sukat na 77 cm habang may seating height naman ng previous model na 76.5 cm. Itong bagong Yamaha NMAX Turbo 2024 model ay inilalabas pa lamang sa bansang Indonesia at sa iba pang bansa sa Asia. Ito ay nagkakahalaga sa presyo nila doon ng 45,250,000 rupees, na kung direkta natin i-convert sa Philippine peso, ito ay aabot ngayon ng 162,922.08 pesos dito sa Philippine market mga kaibigan. So wala pa man sa merkado ng Pilipinas ay patuloy na ang trend nito sa social media, na kung saan para sa lahat ng Yamaha enthusiasts, isa sa malaking comeback ng Yamaha Motors pagdating sa scooter segment dito sa bansa, na siyang tatapat sa Honda motorcycle scooter ngayon na nangunguna sa Philippine market. Kaya naman kung tatanungin kita ngayon, nagustuhan mo ba ang bagong update nitong bagong Yamaha NMAX 2024 model? Pwede mong i-comment ang iyong opinion sa ibaba pagkatapos ng video na ito. At para mas maliwanagan pa tayo mga kaibigan, ilalagay na rin natin dito ang previous model na Yamaha NMAX. Yamaha NMAX 155. Inilunsad sa Pilipinas noong nakarang 2015 ang Yamaha NMAX 155 scooter ay isa sa malakas na ibinibenta ng brand sa merkado ng Pilipinas magpahanggang ngayon. Sa malinis na itsura kasama ang disenteng performance nito, tiyak na dadalhin ka ng scooter na ito sa malalayong lugar dala ang komportableng pagsakay ng may higit na kumpiyansa. Ang urban commuter na ito ay nagkaroon ng 6 na klase ng kulay kabilang ang Midnight Black, Tech Camo at Pantone Blue para sa mga non-ABS na variant nito. Habang ang nangungunang linya ng ABS ay makakuha ka ng kulay na Tech Camo, Matte Red at Midnight Black color na mga opsyon.
Sa kasalukuyan, ito ay inaalok na may dalawang variant na magpipilian katulad ng isang standard variant at ABS na variant. Ang mga presyo ay mula sa 125,000 hanggang sa 150,000 pesos. At ang nagpapagana sa modelong ito ay ang isang 155 cubic centimeter engine displacement na naka 4-stroke single cylinder 4-valve single overhead camshaft na makina na gumagawa naman ng 15.18 na horsepower at 13.9 Nm ng torque na ipinapadala sa pamamagitan ng CVT na type na transmission at sa tulong din ng mga makabagong sistema nito sa makina gaya ng VVI at Blue Core technology na siyang nagpapalakas ng output at nagpapatipid na rin ng konsumo ng fuel. Para sa kabuuang bilis ay naitala ang 125 km/h na top speed nito, habang 35 km/l naman ang fuel consumption. At may malawak na fuel tank capacity na naglalaman ng 7.1 liters. Ang komportabling cruiser na ito ay may kasamang isang disenteng dami ng mga tampok kabilang ang LED headlight at taillight na LED na rin, sa dagdag na estilo at mahusay na paningin sa oras ng gabi. May kasama na rin hazard lamp para sa agarang visibility sa kalsada. Bukod dito ay nilagyan na rin ng mga digital panel gauge para sa modernong katangian na mas malaki kaysa sa dating circular shape sa previous model. Kasama ang malaking underseat storage na nagbibigay naman ng extra spasyo para sa mga kargamento o anumang bagay na mapagkakasya mo dito. Pati ng mga console pocket na sinamahan na rin ng USB port charging system. Para sa kaligtasan at iba pang mga features, makakakuha ka rin dito ng auto start and stop system para sa mas matipid na konsumo, keyless ignition at anti-lock braking system o ABS para sa kaligtasan. Sa eksklusibo lamang ng ABS variant ay makakakuha ka nito. Ang parehong gulong ay may sukat na 13 pulgada, naka-tubeless tires at alloy na rin. Nasa loob nito ang parehong disc type na front and rear brake, kasama ang magagandang klase ng suspension na ginamit dito. At sa modelong ito, hindi rin nawawala ang Y-Connect system sa pangunahing pinagkukunan ng impormasyon tungkol sa motorsiklo. Ang kasalukuyang presyo nito ay mula sa 125,000 pesos hanggang sa 150,000 pesos dito sa bansa. So hanggang dito na lamang po siguro ang ating video, pero bago po tayo magtapos ay nais ko po munang magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta, tumatangkilik at nag-aabang palagi sa mga video na ina-upload natin dito sa ating channel. Maraming salamat po at shout po sa inyo guys. Ngayon kung bago pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan pwede maklik yung subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update ka lagi sa mga video na gagawin ko pa. At syempre hintayin ko rin ang opinion at comment mo sa ibaba kung may mga katanungan ka tungkol sa video na ito. Huwag kang mayang mag-comment kaibigan upang nang sa ganun ay masagutan ko rin ang mga nais mo pang malaman at makakuha rin ako ng idea mula sa iyo na magagamit ko sa aking mga susunod pang video na gagawin. This is Oblis Collection. Thank you!